Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today we'll be meditating on diary entry number 920. There is a woman here who was once one of our students. Naturally, she puts my patience to the test. She comes to see me several times a day. After each of these visits, I am tired out. But I see that the Lord Jesus has sent that soul to me. Let everything glorify you, O Lord. Patience gives glory to God. Oh, how poor the souls are. May isang babae dito na dati naming estudyante. Sinusubukan niya ang aking pasensya. Maraming beses sa isang araw kung puntahan niya ako. Pagkakatapos ng kanyang dalaw, ako ay pagod na pagod. Subalit nakikita ko na ipinadala ang kaluluwang ito ng Panginoong Hesukristo sa akin. Hayaang purihin ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Ang pasensya ay nakapagdudulot ng papuri sa Diyos. O anong ganda, o anong aba ng mga kaluluwa. I remember someone about this entry. Meron po akong kumare na dati ay nakatira sa tabi ko lang, no? Tabi ng bahay namin. Nagre-rent sila dun sa maliit na namin, sa gilid ng bahay namin. Which is also part of our house. Palagi yan na na dadalo. Pupunta talaga, tatawid sa amin, papunta sa akin. Sasabihin niya, Ma'am Sin, ganyan. Magkukwento na. At karamihan sa mga kwento niyan, puros mga yung mga pasakit niya, problema sa asawa, yung mga ganon. Pero sa mga anak, puros naman mga mabubuti yung mga kwento. Pero talagang ang main concern niya was about her spouse, her husband. Napakatagal din niya na magkwento. So ako, kahit naman nung araw, palagi marami rin akong kaabalahan. Nung araw, syempre, mga kaabalahan ko, puros personal, no? Sa kung ano-ano mga pinagkakaabalahan, trabaho, mga dokumento, etc. Marami. So, every time she would visit me, may irritation ako kasi habang tumatagal, no? Pag unang dating, syempre okay pa lang. Pero because she would be telling stories na pagkahaba-haba, no? Ang tagal, di syempre maaabala ka naman, may mga bagay kang gagawin, hindi mo agad magawa kasi nandiyan siya. Ano naman yan, no? Maka-Diyos, tapos maraming pagkakataon din, spirituality din naman pinag-uusapan namin. Pero yun nga, because she would always come here and then talk about many things na tingin ko nga minsan or madalas would be taking so much of my time. Siyempre, di maiinis ako kasi nga sa halip na tapos ko na yung isang bagay, nagawa ko na or may pupuntahan ako, hindi ka makaalis-alis. Mga ganun. So, nakakaano yun, nakaka-irritate minsan. But, syempre, hindi mo naman masasabing na i-irritate ka, hindi mo masasabing negative feeling mo. So, would just keep on listening and then would tell things sometimes. Mga ganun. Iisip ko lang na tapos nung nawala na sila, lumipat na ng bahay, siyempre wala na siyang gasinong panahon para pumunta sa akin. Pero minsan, tatawag, Ma'am Sin, pakipuntahan naman si ganito, pakiganyan, pakikiusap. So, naisip ko lang bigla, no?
nun kasi hindi ko na maisip 'to na yung ginagawa niya nun sa'kin ay is also putting me that would also mean putting me to test my patience. Although noon nasisipat ko naman na parang kailangan ko talagang makinig, kailangan ko siyang damayan lalo na 'pag may problema 'no, kaya lang talagang paulit-ulit lang. So, yung ano ba, yung process of learning medyo mabagal kasi, madalas kasi nga sinasabi lang yung mga sama ng loob but sometimes people never really try to assess themselves, saan ba yung mali ako, papaano ko ba itutuwid ito kasi nga lahat naman ng bagay na ginagawa natin, we are accountable. Kung gusto nating magpaapi, accountable ka. Ikaw lang makakasagot niyan, ikaw lang makakasolusyon. Kung ano naman, no, kung depende sa mga suliranin natin, kung anong action natin, we will always be responsible for our actions, for our decisions. So, parang gano'n, no, hindi yung irritation. Although hindi naman lagi nga ako na-irritate, but it's just that may mga bagay na talaga nagaganap. Wala namang bagay sa mundo na aksidente. Sasabihin natin nagkataon kasi lahat ng bagay itinakda. Lahat ng bagay may dahilan kung bakit mangyayari. Ay usapin na lamang ito kung paano natin titingnan ang mga bagay-bagay sa mundo. Halimbawa, bakit ito napangasawa mo? Unang-una, desisyonin mo yan kung bakit mo yan, siya yung napangasawa mo. But I think it is meant. No? Kung ano man yan, kung ano mga itsura ng asawa mo, ano man ang ugali ng asawa mo, it is meant for you. You both are meant for each other because you need to learn the lessons in life being together. No? So, bawat isa sa inyo ay magbibigay ng aral, magbibigay ng purification thing, no? In terms of yourself, your relationship to God, and your soul. And every person that we meet every day, laging may reason. I don't know if you have come across that saying na yung mga tao dumarating sa buhay natin for a reason na maaring para pasayahin tayo, maaring para i-test yung patience natin, no? So, marami yan. Maraming dahilan at madalas 'pag hindi natin gusto at di natin nakikita yung tunay na dahilan sapagkat ang nakikita lang natin yung panlabas, yung papaano 'to nakakainis para sa atin, anong epekto nito. Pero kapag pinagnilayan natin, lalo na yung mga tao na paulit-ulit na pumupunta sa atin, mga tao na paulit-ulit nangungutang sa atin, mga tao na paulit-ulit tayong sinasaktan, may mga dahilan. Kung ang halimbawa asawa mo gano'n, may dahilan 'yun, no? That is to test your patience and that is to correct certain mistakes in your life. So may purificatory effect lagi siya. May lesson to be learned that would really help the soul. Na palagi naman yung soul natin yung tutulungan yan. Lalo na sa mga bagay na hindi ka nais-nais. Kung maganda naman ang mga nangyayari, mabubuti ang mga tao na dumarating sa atin, these are also graces from God. No, hindi yung natutuwa lang tayo kapag ang dumarating sa buhay natin yung mga taong makakatulong sa atin. They both have purpose why they came to our life or why people are coming to our life. Minsan nga, katulad ng marami sa inyo, hindi naman tayo magkakakilala talaga.
Some of you are from far away, hindi ko pa nakikilala, hindi ko nakikita ang mukha maliban sa mga Facebook post. But hindi naman talaga, marami sa inyo hindi tayo magkakakilala. At kung nagkakilala man tayo, yun na yun, nagkakilala lang tayo through these virtual meetings. But we have been destined to know each other. Tayo ay mga itinakda na at some point in our life, tayo'y pagtatagpuin for a purpose. No? So, pinagtagpo tayo at hindi ito isang bagay na sasabihin mo nagkataon lamang. Tayo'y itinakda. Kasi kung titingnan nyo, no, why do you keep on coming every 3 o'clock in the morning? Now, why are you so quote-unquote loyal? No, yung sa akin, loyal to me. Hindi naman ibig sabihin na ano, but gusto kong sabihin na bakit you stick on waking up every morning. Hindi ko naman kayo sinasabihan, in-invite ko kayo, and some of you were just invited by other members of this 3 o'clock group, 3 a.m. group. And then, nagustuhan nyo. So, palagi kayong pumapasok every 3 o'clock, gumigising. Yung iba, talaga namang nagigising. Yung iba, talagang nag-a-alarm para magising. Just to be with us, to join us every 3 o'clock. So, we are destined to be with each other. Meron tayong certain vibration, alam mo yun, yung pag sinabing, ika-vibes ko yun, no? Ibig sabihin, mayroon sa sarili natin, in our soul, that attracts us to each other. Kasi kung mapapansin mo, meron din naman tao na wala namang ginagawa sa'yo, naiinis ka na, di ba? So there are also things in your soul and that person na hindi talaga in good vibration. Nagtutunggali. Wala namang ginagawa sa'yo. So ganun din tayo. We were meant to have our paths crossed, no? Tayo pinagtagpo. Pinagtagpo tayo. Sa isang takdang panahon, magtatagpo to serve a certain purpose. So imagine niyo, no? Siguro yung iba na tingin, akala nila, no? Hindi ko kaya na gawin yan. Ito, tong paggising na to ng madaling araw, maybe akala nila hindi masusustain. Mga kasama nito, hindi yan makakasustain. Pero nagtaka rin ako, no? Kahit sa sarili ko. Nakasustain tayo and we're about to make it for 3 years. Kasi September tayo nagsimula. 3 years waking up every 3 o'clock. Hindi siya biro. But many of you, napakarami, no? Talagang hindi ko alam anong wala naman akong ginawa sa inyo. We just pray together. Nagdadasal tayo sama-sama. And together, some of our prayers are being heard. Yung iba nakapart pa, no? Kay Lord, hindi pa niya tinutupad, hindi pa niya binibigay sa atin. Pero nandiyan tayo para magdasal. And that is giving us greater power. Kaya nga mas maraming mga tao na ano ba, no? Na eengganyo to join us because our prayers are really being delivered by the Lord. Nagiging channel tayo ng kanilang mga prayers. So every person that we meet, may dahilan. Kung makulit yan, may dahilan din. Bakit yan paulit-ulit lumalapit sa atin? May dahilan. Kung bakit paulit-ulit umuutang sa atin, di naman nagbabayad, hingi lang nang hingi, may dahilan. Now maybe we're just really paying some of our debts by these people who are asking something for us. Yung nangungutang sa atin, maybe ay isang daan para tayo mismo ay makabuhayad din sa ating mga pagkakautang na ayaw natin bayaran. So these things
Let's give importance to every person that we meet every day, whether good people, whether bad people, or just testing our patience. Naman sa kalsada, makikita mo, makakasabay mo sa biyahe, kakatinginan kayo at di na maganda ang pakiramdam nyo, no? Or yung mga tao na nagkatinginan sa kalsada, nagkainisan, nagkabarilan. So these are the things that we need to every day in our life have to think about. Who is this person? Why did I meet this person? Whether asawa mo yan, kaibigan, kasama sa parokya, no, or any person on the street, hindi mo naman kakilala that you meet. Later today, lalabas tayo sa bahay natin. Definitely, makakakilala tayo, makakakita tayo ng ibang tao. Meditate on these people because these people are meant to be in your life. Nandyan sila sa taktang panahon, makikilala mo, magkukrus ang inyong landas. At sa pagkakataong yung pag dumadating yun sa ating buhay, pag may mga bago tayong nakikita at nakikilala, let's say to that person, I respect the divinity within you. Nakikita ko si Kristo sa iyo. Ano man ang itsura niya, ano man ang pakiramdam mo sa kanya, pangit man ang maganda. Tingnan natin si Kristo sa taong ito. And let's say, peace be with you. Kahit silently lang, silently you say that, ginagalang ko ang presensya ng Panginoong Hesus sa iyong kaluluwa, peace be with you. So that whatever it is, kung pangit man yung vibration yung dalawa, hindi nagtutugma. Because you wished for something good to that person, immediately mapapawi yun.